Pag minano-mano natin to guys, anong magiging final answer natin? Ha? Sagot. Ayun yun naman eh. Ayun yun naman pala yan. Live na. Joke. Anyway, so pag may ganito guys, na 36 times 25. So basically, pag pag sinolve natin siya ng manual, di ba magkakaroon tayo ng 36 times 25. Then yung normal na pag times. So 6 times 5, that is 30. Then 15 plus 3 is 18. Tapos magiging 12, carry 1, magiging 7. Then add natin. Karoon tayo ng 0, carry 1, then magiging 900. Uy, thank you Miss A, ala. And live na. Ay, dami naman. Thank you po. So magiging 900 siya guys. Pero pag may matrix tayo guys, ay thank you Miss A. So ang ginagawa naman is dinidivide lang natin siya by 4, then magdadagdag tayo ng dalawang 0. So paano yun? So yung 36 natin, pag dinivide natin to sa 4, magkakaroon tayo ng 36 divided 4, that is 9, di ba? So, magiging 36, then subtract, magiging 0. Then, nakuha natin na quotient, dadagdagan lang natin ng dalawang 0. So, ganun siya ginagawa. So, magiging 900 na siya. Siyempre, para patunayan natin kung tama, kailangan natin sample, no? Pero what if may mga remainders? Pag hindi siya perfect, anong gagawin? So, syempre, pag may mga remainder, magdadagdag tayo ng, pag mayroong remainder, remainder na 1, magdadagdag tayo ng 25. Then, kapag yung remainder natin is 2, magdadagdag tayo ng 50. And so on and so forth. So, pag may mga remainder, ganun ginagawa. So, for example, naintindihan, ito example. Pag meron tayong number 1, 24 times 25. Anong magiging sagot? Lobo, no? Yan mo, ayusin ko setup po, boss. Ang sagot sa 24 times 25, that is 600, di ba? So, sabi natin guys, kapag magme-mental tayo, kasi nga tricks yung ginagawa, is dinidivide natin by 4 kapag nag-multiply tayo ng 25. So, yung 24, pag dinivide natin by 4, makakakuha tayo ng 6, di ba? So, 6 times 4 is 24. So, magiging 24, then 0. Then, yung quotient natin, mag-add lang tayo ng dalawang 0. Kasi wala naman siyang remainder. So, kung kung i-manual natin siya, like yung ginagawa natin na 24 times 25. So, 5 times 4, that is 20. Then, magiging 12, magiging 8, magiging 4. Then, pag in-add natin sila, magkakaroon tayo ng 0, 0, 1, tsaka 6. So, ganun siya ginagawa. Pares lang. Tutunan na naman kayo. Ito, may natutunan kayo lagi. Diba? Diba? Ayun nyo. Hindi wag. So, number 2. So, let's say meron tayong 48 times 25. So, ano magiging sagot? Yung 48, divide lang natin by 4. So, magkakaroon tayo ng 4 divide 4 is 1. Then, magiging 4. Then, bring down natin yung 8. Then, divide ulit, magiging 2. So, magiging 8. Then, 0. Then, syempre, yung nakuha natin quotient, dahil wala naman siyang remainder, dadagdag lang tayo ng dalawang 0. So, ito yung magiging sagot natin. So, kung gusto mo i-check, pwede rin, manually. Like, magkakaroon ka ng 48 times 25. So, 8 times 5, that is 40. Then, 5 times 4 plus 4, that is 24. Then, 16, carry 1. Then, magiging 9. Add na lang. Then, 0, 0, carry 1. 1 plus 2 plus 9 is 12. Which is 1 to pa rin. Diba? Siya ginagawa. So, syempre, para may thrill, gawin natin yung given. Number 3. So, let's say meron tayong 21 times 25. Ano magiging sagot? 525. So, check natin guys na. So, basically, kung meron tayong 21, pag dinivide natin sa 4 kasi may remainder to, diba? So, check natin na. So, yung 21 divided by 4, this is magiging 5. Then, magiging 20, then 1. So, meron tayong remainder na 1. So, remember, kapag meron tayong remainder,
nag-add tayo ng 25 kapag 1 lang yung remainder. Then kapag 2, that is 50. Kapag 3, that is 75. So in this case, meron tayong 5 na quotient. Then galing dito, may dagdag tayo ng dalawang 0. Then plus yung remainder natin or yung 25 natin, which is magiging 525. So hindi ko alam kung mas madali pag ganun. Pero ganun siya ginagawa. Ewan. So nagets ba yun? So last kasi may space pa, sayang naman. Number 4. So let's say meron tayong 35 times 25. Anong magiging sagot? Here? Basta. So remember guys, kung meron tayong 35, di-divide lang natin sa 4 pag nag-multiply tayo sa 25 na. So ilan makukuha natin? So that is 8, which is magiging 32. Then magiging 3 yung remainder natin. So meron tayong remainder na 3, mag-add tayo ng 75. Tama? Kasi 25 plus times 3, that is 75. So ngayon meron tayong 8 na quotient. So dagdag lang tayong dalawang 0 plus yung remainder natin na 75 or yung 3. So magkakaroon tayo ng 875. So you can use your calculator kung gusto niyo i-check kung tama. Pero ganun siya ginagawa kapag multiply by 25.